So, heto ang tanong. Kapag nanalasa ang isang bagyo tulad ni Basyang, paano ba talaga dapat tumugon ang gobyerno? Sa pagtalakay natin ngayon, susuriin natin ang sinasabi ng datos tungkol sa pagkakaiba ng tunay na aksyon kumpara sa puro retorika lang. Tara, simulan na natin. Okay, unahin natin tong numero, 645,000. Tandaan nyo yung numerong yan. Yan kasi yung bilang ng mga Pilipinong direktang naapektuhan ng bagyong Basyang. At alam nyo, hindi lang yan basta-bastang numero, di ba? Mga totoong tao yan, mga pamilya, mga kabuhayan na sa isang iglap, nagbago ang lahat. At yan mismo yung tanong na sinusubukang sagutin ng source material na ating sinusuri. Kasi 'di ba, sa panahon ng sakuna, doon talaga nating nakikita ano ba talaga ang ibig sabihin ng isang epektibong pagtugon. Yan ang aalamin natin. Siyempre, para mas ma-appreciate natin yung naging response, kailangan muna nating balikan. Gaano ba talaga kalakas yung naging pinsala ni Basyang? Tingnan natin yung sitwasyon on the ground. So heto yung datos, no? Grabe. Pinag-uusapan natin dito 182,352 na pamilya, mahigit 1,000 barangay. At yun nga yung punto ng source natin eh. Hindi to numero lang na isusulat sa report o babanggitin sa isang speech. Ito ay mga totoong taong nangangailangan ng tulong at kailangan yun agad-agad. Okay, so yan yung problema. Ang laki, di ba? Ngayon, punta naman tayo sa solusyon. Paano gumalaw ang gobyerno? Ito yung sinasabi ng mga nakalapat na impormasyon. Tingnan nyo tong timeline na to. Importante to kasi dito natin makikita yung bilis ng aksyon. Early February, tumama yung bagyo. Pagdating ng February 11, habang siguro naglilinis pa ng putik yung iba, may meeting na agad. At take note, hindi lang basta meeting. Isang working meeting. Nakatutok sa solusyon. At ilang araw lang, boom! May pondo ng inilabas. So, 321 million pesos. Malaking pera yan, di ba? Pero ang mas importante, saan yan napunta? Sabi ng source, malinaw na malinaw yung plano. May parte para sa relief goods, yung pagkain at tubig. May parte para iayusin yung mga nasirang kalsada at tulay. At may parte rin para sa mga magsasaka natin na nasiraan ng pananim. So, hindi lang basta nagbigay ng pera, may malinaw na layunin. Okay. So yan yung plano mula sa national government, no? Pero siyempre, iba pa rin yung kwento ng mga nasa ground, yung mga direktang nakaharap sa problema. Ano kaya ang masasabi nila? Naramdaman ba nila yung tulong? Let's find out! Heto, mismong galing sa kanila. Isang joint statement mula sa mga gobernador. Hindi sa spokesperson sa kanila mismo. At anong sabi nila? Napapanahong tulong. Di ba ang bigat ng salitang yan? Napapanahon. Ibig sabihin, dumating noong kailangan talaga. At para maging specific, ito yung mga gobernador na pumirma mula Cebu, Iloilo, Eastern Samar, Surigao del Sur, Bohol at Aklan. Ang punto ng source dito ay itong mga to, mga elected officials. Sila yung mananagot sa mga tao. So kung sablay yung tulong, sila yung unang-unang magrereklamo. Pero dito, kabaliktaran. Pinuri pa nila yung naging response. Pero teka, hindi lang yan. May isa pang importanteng detalye. Sinasabi ng source na sa meeting na yon, hindi lang puro relief operations ang usapan. Sabay-sabay, lumagda rin sila ng isang memorandum of agreement para sa pagpapatayo ng mga classrooms. So, habang sinusolusyonan nyo ngayon, iniisip na rin yung para sa bukas. Ang galing, no? At dito napapasok yung pinaka-core ng analysis na to. Yung malinaw na pagkakaiba, yung contrast sa pagitan ng dalawang klase ng pagtugon. Okay, tingnan nating maigi tong comparison, side by side. Sa kaliwa, ayon sa source, merong working meeting nung Feb 11, nag-announce ng 321 million pesos na tulong at focus sa relief. Sa kanan naman, ayon pa rin sa source, may press conference nung Feb 18 at ang naging topic daw, eleksyon at mga personal na issue. Kitang-kita yung sinasabi ng source na action laban sa retorika, ang linaw ng contrast. So dahil sa comparison na yan, lumalawak ngayon yung usapan. Hindi na lang ito tungkol sa isang bagyo. Tungkol na to sa dalawang magkaibang modelo, dalawang magkaibang paraan ng pamamahala. So ano yung isang modelo? Simple lang daw ang logic ayon sa source. Step 1, ayusin mo muna yung emergency. Yung crisis ngayon, yung Basyang relief. Step 2, habang ginagawa yan, magtayo ka na para sa kinabukasan, tulad ng MOA para sa classrooms. Parang 2-in-1, di ba? Sinasagot yung present at pinapahandaan yung future.
So ano nga ba ang good governance based sa tinitignan nating source? Well, hindi raw to yung komplikadong teorya o kung ano paman. Simple lang, yung basic na trabaho ng gobyerno, rumesponde kagad sa sakuna, makipag-ugnayan sa local officials, at gamitin yung pera ng bayan ng tama at transparent. Yun lang, trabaho lang. At dito na siguro talaga papasok yung pinakabuod ng lahat. Sabi sa artikulo, ang mga salita, yung mga pangako, madaling bitawan yan. Pero yung aksyon, yung 321 million pesos, yung meeting kasama ang mga gobernador, yung pagpirma ng MOA, lahat yan may resibo, may paper trail. Merong kang track record na pwedeng balikan at sukatin ng kahit sino. Kaya sa huli, iiwanan tayo ng source material ng isang tanong para pag-isipan. Sa harap ng mga ganitong sitwasyon, sa harap ng mga hamon ng bansa, anong uri ba ng pamamahala ang mas gusto nating makita? Yung puro salita o yung may konkretong gawa? Aksyon o retorika? Kayo na ang humusga.